Sakaling lumala ang epekto ng El Nino, tuluyan na raw mararamdaman sa mga bahay ang pagbabawas ng supply ng tubig mula sa Angat Dam. Pero hindi lang daw ngayon dapat maghanda. Base kasi sa pag-aaral ng NWRB o ng National Water Resources Board, mas lalala pa ang problema sa supply ng tubig sa mga susunod na taon. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, mabuti na lamang daw at sa mga nakaraang o nakalipas sa mga araw at hanggang sa mga sandaling ito ay nakakaranas daw ng pag-uulan-ulan, partikular dito sa Metro Manila at dahil daw dito ay hindi gaanong nararamdaman ang epekto ng El Nino sa supply ng tubig. Kahit pa iba na ang kulay ng tubig, lubos-lubos na saya pa rin ang hatid sa mga batang ito ng kanilang inflatable pool. At kahit pa mag-refill, tuloy ang tampisaw, walang worry kahit si Mami. Pag bukas mo ng gripo, malakas yung niya. Pressure. Yung pressure niya. So wala po kayo na-observe ngayon na humihina o nawawala na supply? Wala naman po. I'm swimming kasi mainit nga po ang panahon, di ba? Hindi nyo pinagbigyan ngayon, Mama, anong sasabihin mo? Ay pumasok. Sa bahaging yon ng Quezon City at maging sa iba pang panig ng Kamaynilaan, hindi pa naman daw dama ang banta ng water interruption bunsod ng El Nino. May umuulan pa, di ba? So pagka umuulan, actually merong local flows na pumupunta sa Ipo at saka sa Lamesa at nakakadagdag ito dun sa volume na pwedeng i-produce ng concessionaires. Pero hindi raw ibig sabihin, hindi na dapat I am ready. Dahil matapos bawasan ang supply ng tubig galing sa Angat Dam ng 3 cubic meters per second, nakatumbas ng 1.3 million drums ng tubig kada araw o 100 Olympic-sized swimming pool. Kung tuluyang lumala ang El Nino, baka raw bawasan pa ulit ang supply. Pagdating ng summer, mga bandang February to March, magpipik din yung demand sa tubig. At saka ito yung nakikita natin na medyo mas masikip yung situation in terms of kung ano yung pwedeng i-allocate. Most likely, isa sa mga mangyayari dyan, mabawasan yung pressure ng tubig dun sa mga kabahayan natin. Particularly dun sa areas na medyo malalayo dun sa service area and din yung mga matataas na lugar. No? Kaya itong si Manong, handa raw anumang oras magka-water interruption. Sa CR, paligo, yun lang. Sa pagbuhusan ng kubeta. Yung ganitong kalaki, sir, gaano katagal to sa inyo? So mga isang araw lang naman ito eh. Basta meron, basta kahit konti, basta may makuhanan tayong tubig. Tapos para makaipon tayo. Pero ito raw ang dapat paghandaan sa pag-aaral na ginawa ng World Resources Institute o WRI sa taong 2040. Pinangangambahang nasa kategoryang high o mataas ang water stress sa Pilipinas. Sa score na 3.01, lumalabas na 40 hanggang 80% ng available na tubig ikokonsumo natin base sa pag-aaral. Sa listahan nga ng 161 mga bansa, pang 57 ang Pilipinas, habang nangunguna naman ang mga bansa sa Middle East na posibleng may extremely high water stress pagdating ng 2040. Pero maliban sa mga surface water o yung supply ng tubig sa ibabaw ng lupa, base naman sa pag-aaral ng National Water Resources Board, posibleng stress na rin ang groundwater o tubig sa ilalim naman ng lupa sa 9 na lungsod sa Pilipinas pagpatak ng 2025. Ito yung areas na mga identify natin na rapid ang development. Doon sa 2003 study, nakita na nga na medyo bumababa na yung water level dito sa Metro Manila and Metro Cebu. Nagkaroon na tayo ng moratorium, no? So doon sa pag-issue or pagtanggap ng mga application for deep well. Halos 100% ng tubig ng Metro Manila nakasalalay sa surface water, pero mabilis naman daw mapalitan ito. Samantalang ang tubig sa ilalim ng lupa, ibang usapan na raw. Hindi naman ganun kabilis, no? Mag-recharge yan. Responsible use ng water. Kasi sabi nga natin, hindi naman unlimited yung source na yan. No?
Jessica, mula sa 41 ay binaba na nga ngayon sa 38 cubic meters per second yung discharge ng Angat Dam. Ang projection ng MWSS pagdating ng February at March, kung kailan magkakaroon ng peak demand, ay posible raw na ibaba pa sa 34 cubic meters per second ang supply ng tubig. Jessica. So mukhang sa ngayon pa lang sigurado na yung rationing, no, Cedric? Oh, tama yun na Jessica. Mukhang actually ang sinasabi kanina ng NWRB kung at ang MWSS kung talagang well, maswerte ngayon na tumutuloy yung ulan, ano. Pero kung hindi daw umulan ngayon at saka nito mga nakarang araw, posibleng within this week o kaya next week baka magkaroon na raw ng water supply interruption kasi dalawang bagay yan, ano. Pwede daw na ipagpatuloy tuloy-tuloy yung supply natin diyan, pero since nabawasan yung discharge mo, kumbaga yung supply nga ay magiging mahina yung pressure, kumbaga napaandap-andap, mahina yung tulo ng tubig. Pero kung isusustain naman yung same pressure na yan, expect natin may mga number of hours na may interruption or sa madali salita, may mga oras na walang tubig. Jessica. Sa weather forecast ni Mang Tani, mukhang may dalawang binabantayan ngayon na hindi magandang namumuong sama ng panahon, no? Dala-dalawa yon, tapos pinaiigting daw nito yung habagat. Kung ganito rin yung nangyayari in the past at mapaigting yung habagat, baka harinawa magdulot siya ng mga pag-ulan na kailangan ngayon para sa ating water supply. Oh, tama yun na Ma'am Jess, although alam naman natin dito sa Metro Manila ay may hindi nakakatuwang epekto yan, yung pagbabaha. Ayun. Pero na nga lang. yung gaya nga nung nabanggit ng MWSS, maganda rin yung effect niyan locally o yung localized effect ng tubig, particularly sa Metro Manila kasi nagkakaroon ng additional supply, hindi lang galing sa Angat Dam, ang Ipo Dam at Lamesa Dam dahil pag nag-ulan doon, madadagdagan yung supply galing sa Angat Dam, Jessica. Gayunman, itong El Nino na nararanasan natin ngayon, for this year lang. Pero sinasabi ngayon ng NWRB, long term, magkakaroon talaga tayo ng problema sa supply ng tubig. Magandang pag-usapan natin yan sa susunod mong mga report. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.